Inaasahan pa rin po ang pagdagsa po ng mga pasahero sa airport. Kaya sa pinakahuling tala po ng Bureau of Immigration, umabot na sa mahigit 161,000 ang pasaherong dumating sa bansa noong Christmas weekend. Kaugnay po niyan, kausapin po natin si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Diane Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning po and happy holidays. Happy holidays din po sa inyo. Well, kamusta po ang sitwasyon po ngayon sa ating pong mga airport, sa ating mga paliparan at kamusta rin po ang paghahanda po ninyo regarding po sa bagong taon? Yes, marami-rami po ang bumabiyahe ngayon, particularly arriving passengers. During Christmas po ang nakikita natin na figures nasa siguro mga 59, 60,000 a day wow. na dumadating po ng mga pasahero in all international terminals po, but majority niyan siguro nasa 80-85% po ay dumadating sa Ninoy Aquino International Airport. So talaga namang I guess mas merry ngayon ang Kapaskuhan at ang bagong taon kasi nakita natin na meron ng resurgence ng arrivals ng mga turista, ng mga kababayan natin na umuwi after the pandemic. For New Year po, we're expecting na mataas-taas pa rin po yung figures. Usually po yan, naglalaro din po yan sa mga ganong numbers ang projection natin. But after New Year, ang mas tataas po ay yung departures natin kasi karaniwan po historically kapag tapos na po ang holiday season, yung mga kababayan po natin na umuwi, mga OFWs po, as well as yung mga nakatira na po sa ibang bansa, ay nagsisibalikan na po sa kanilang mga work areas or kanilang mga tahanan. Talagang buhos po ang mga pasahero sa ating mga paliparan. Totoo kaya ma'am yung sinasabi nga nilang revenge travel, Parang yan ang nakikita rin natin sa panahon ngayon, ma'am? It seems like it po. Talagang marami pong bumabiyahe ngayon. Kahit sa mga kakilala natin, I'm sure meron tayong mga kakilala na lahat po nagpuntahan ng mga pamilya sa iba't ibang bansa. Particularly in the Asian region, yan po yung napapansin natin. Marami po tayong mga kababayan visiting Asian countries, yung malapit-lapit at madali pong mag-book. Ngayon pong holiday season. So I guess revenge travel is very real. And we're very happy po kasi matagal na po natin itong ina-anticipate at ina-antay-antay. As compared to the last 2 years, medyo malungkot po. Yung 3 years actually, medyo malungkot po yung Kapaskuhan kasi kakaunti po yung bumabiyahe papasok ng bansa dahil meron pa po tayong mga travel restrictions. But now, fully open na po yung Pilipinas as well as other countries. Kita po natin talaga yung muling pagsigla ng international travel and tourism. With this influx po ng ating pong mga pasaherong pumupunta sa paliparan, sapat naman po yung ating pong mga personnel and staff mula po sa BI at paano po ngayon pong darating na holidays? May mga naka-day off po ba o lahat po ay pinapasok po ninyo para po sa expected na dami po ng mga pasahero po, ma'am? Yes, yan po ang pinaghandaan natin. Fully man po lahat ng ating mga counters. Apart from the immigration officers na nakatalaga doon, nagdagdag po tayo ng new immigration officers and acting immigration officers that were deployed for the holidays. We also have our augmentation teams and rapid response teams kapag kinakailangan po ng additional na manpower at medyo mabigat-bigat po ang daloy ng trapiko, masasabi natin doon sa immigration area. May bago pong nilagay ang ating pamunuan. Yung mga mobile counters po, naglagay tayo ng ganon. Kung alam niyo po yung sa toll booth, kapag mga holiday, mga long weekend, naglalagay po sila ng mga mobile toll booths. Same din po yung concept natin sa immigration area since hindi naman na po natin ma-expand yung paliparan, ay nagdagdag po tayo ng mga mobile counters para mabawasan po at maibsan yung pila. Yung mga e-gate po, we are promoting the use of the electronic gate sa mga kababayan po natin uuwi. Kasi mabilis po talaga yon at malaki pong naitutulong sa pila. So masasabi po natin na ready po ang Bureau of Immigration for the holiday season. So far po, wala naman pong major incidents na nai-report during the Christmas break. And hopefully po, tuloy-tuloy na maganda po ang operations natin hanggang bagong taon. Regarding lang dun sa e-gates, maitanong ko na rin ito, Ms. Dana.
Lahat ba ng mga holder ng Philippine passport po pwedeng dumaan dun sa e-gate? Or kasi paminsan parang may mga hindi nababasa dun sa e-gate. Yes. Ano po ba yung parang gagawin para po makalusot po agad po doon sa e-gate, ma'am? Yes, kinonsulta po namin to with DICT and we were informed po that there are certain Philippine passports po na yung chips kasi ay hindi nababasa ng mga machines po. But ang ating response po doon kung mga hindi po ma-read ng e-gate yung chip po ng passport, ay meron po tayong special lane that assists po yung mga hindi po na-read yung pasaporte doon sa e-gate. Okay, mga panghuling katanungan na lamang po, mga paalala po ninyo sa ating pong mga biyahero, lalo na po ngayong parating po ang bagong taon, ma'am. Yes, unang-una po, huwag kakalimutan ng ating e-travel bago po umalis or bumalik ng bansa. Pwede nyo na pong sulatan yan 72 hours po bago kayo bumiyahe. So habang nag-e-empake, pwede na pong i-fill out yan. Napadali na po yan because consolidated na lahat ng data ng mga lahat ng mga airport government agencies kagaya po ng customs, ng quarantine, pati po immigration, pati po Department of Tourism. Sama-sama na po sa isang form, hindi na po kayo kailangan magsulat ng napakaraming forms. Yung atin pong check-in kapag aalis po ng bansa, we are reminding po yung mga babiyahe to check in at least 3 hours prior to their flight. After checking in po, dire-diretso na po kayo sa immigration area para hindi po tayo abutan ng pupus po ng mga bumabiyahe and smooth po ang maging processing po sa atin. Siguro yun lamang po and happy holidays po sa lahat ng mga magbabakasyon ngayon at sana ma-enjoy po nila yung holiday season. Well, maraming salamat po, Bureau of Immigration Spokesperson Ms. Dana Sandoval, at salamat rin po sa serbisyo po ng mga kasamahan po natin dyan sa BI na magtatrabaho po ngayong holiday season. Thank you po, ma'am. Salamat po and good morning.